Posibleng makalakal sa internet ng mga paslit. Nasaan ang kanilang mga magulang? Malalaking katanungan yan sa inyong isipan. Eto na at ipapakita namin ang kasagutan. Sa pagkalantad ng karimari-mari na hanap buhay ng ilang cyber kids, marahil na itatanong ng karamihan kung nasaan ang kanilang mga magulang. Ang umaastang nanay-nanayan ng mga bata at itinuturong operator ng cybersex business na si Lucy, sa isang sugalan tila itinatapon ng mga perang pinagpuyatan ng mga bata. Hindi nakapagtataka kung malaki ang kitang kanyang nakukubra. Pero aba naman, pinapatulog pa kaya siya ng kanyang konsensya? Sumuot kami sa makikipot na pasilyo para hagilapin ang pamilya ng iba pang mga bata. Itinuro sa amin ng asset ang nanay ng isa sa mga cyber kids. Tila willing-willy siya sa pagtambay. Para siyang pensyonadong masarap ang buhay. Sa halip na suklian ang anak ng pag-aaruga, tila may malaking utang pat siya pa ang pinagsisilbihan ng bata. Nay naman, hindi na ba kayo nahiya? Makalipas ang mahigit isang buwang pagmamanman, nakakuha kami ng sapat na ebidensya. Nakipagsanib puwersa na kami sa Computer Crimes Division ng National Bureau of Investigation o NBI. Sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. At sa End the Child Prostitution and Trafficking, isang non-government organization na nagbibigay proteksyon sa mga kabataang biktima ng pananamantala. Layunin naming masagip ang mga batang ikinakalakal sa mga banyaga, mahuli ang mga pasimuno at tuluyan ang matigil ang kanilang operasyon. Ipinakita namin sa kanilang masiselang videong nakunan sa ilang inirereklamong bahay. Direktor, ano masasabi niyo doon sa video na napanood? Naapektuhan tayo kasi mga bata ito, parang mga anak mo na rin. At masasabi natin na-exploit itong mga bata ito. Direktor, trend ba to na yung mga batang ginagamit na model sa mga ganyan? Kabataan ng kabata? Ano bang... Parang ito na ngayon ang nagiging trend. Kasi habang bata, medyo nagiging mabili. Or naging popular sa mga kliyente ng mga ito. Maging sila hindi makapaniwala sa kanilang napanood. Parang ang sinasabi mo dito, ang katanggap-tanggap yan at pwede kang magkaroon ng pera sa pamamagitan ng malalaswang gawa. At sa tingin nila, yan ay isang pamamaraan ng hanap buhay. Yung impact nito on the psychological aspect of the psychological aspect sa bata, mas grabe. Kasi sabi nga nila isang click lang sa internet, magmumultiply millions yung photograph. And siguro kahit tumanda ka na. Ano po ang paliwanag kung bakit pabata ng pabata ang mga... Sa mga ganitong sitwasyon, makikita mo na hindi naman nagbago yung krimen, yung demand in particular. So andun pa rin yung demand, nagbago lang yung bilis. At saka mas anonymous, diba? Napapacilitate ng internet yung pagiging anonymous nito. Kaya mas simple yung interaction with the child and the offender. Gusto nila? Mas bata na Mas bata, oo. At dahil sa teknolohiya, na sila din ang nagpauso, meaning yung mga bansang gumagamit nitong ganitong klaseng pang-aliw sa sarili, nakikita nila na mura, madaling gawin kasi pwede nilang gawin sa bahay. Pero sinasabi po ng mga magulang, ang halos 100% ang dahilan. Pag hindi namin ginawa yun, magugutom kami. Mahalaga dito, yung mismo mga bata, ma-educate sila. Paano nila poprotektahan ang sarili na ano yung kanilang mga karapatan bilang tao, bilang bata. Kung ang kanilang mga magulang, nakikita natin na walang kakayanahan o pag-unawa para magbigay ng proteksyon sa kanilang mga anak, we better go to the children, educate the children, kasi sila yung, kumbaga, magliligtas dun sa lahi nila. Karapalang pang-aabuso raw ang ginagawa ng mga cybersex operator, pati na ng mga magulang ng mga bata.
Ano ba kung mga batas o patas ang nilalabag ng mga gumagawa? Anti-child pornography Act of 2009. Sino po ang mga dapat bumalagot pag ganyan? Operator? Operator, papasok din ang mga operator kasi sila naman yung commercial niyan eh. Sila yung may mga pakana niyan. Direktor, ano po ang mga parusa dun sa mga kaso na o dun sa mga paglabag na binanggit nyo? Dito sa yung bagong anti-child pornography, 6 years to 12 years. Pwede silang makulong. Sa paghahangad na iangat ng mga bata mula sa isang buhay na patpat ng kawalang pag-asa at kalaswaan, kagad na ikinasa ng mga operatiba ang pagsakip sa kanila. Hubad nila, siguro mga less than 2 meters ang lapad ng daan dito. Kasama ang NBI at DSWD, pinag-aralan namin ang bawat bahay at eskinita. Sinimulan ang pagplanuhan ng pagwawakas sa di umano'y kawalang yaan ni na codename Letty, Tracy at Lucy. Medyo malayo-layo ito kasi this is the only option for us. Hinati sa 3 grupo ang mga operatiba para sa 3 bahay na sasalakayin. Let us be very vigilant during the operation. Gumulong na ang pagsilbi ng katarungan para sa mga batang naaapi. Nang ilang kilometro na lang ang layo namin sa target na lugar, muli kaming nagtipon-tipon para sa huling plano. Saka muling umangil ang makina ng aming mga sasakyan. Sabay-sabay naming narating ang bukana ng tinaguriang Cyberden. Sinalubong kami ng madilim at tahimik na eskinita. May bakas ng pagdududa nang madatnan namin ang lugar. Susunod, pugad daw ng cybersex, nilusot ng NBI at ng investigador. Pagdating namin doon sa hotel na yun, pinahubad pa kami lahat. Ang dinalang pala sa aming kasa. Bigla na lang niya akong ibinenta. Ang mga kontrabandong Pilipino at ang mundong pilit tinatakasan ng smuggled Pinoys.